Hi guys, Kadyo na naman at nanonood kayo ng M-News Experience. Okay guys, if you're not yet subscribed na po tayo at matulungan nyo po kami to get going para po sa mga videos na inahatid po namin sa inyo. And we'd like to thank Imprint Customs for our uniforms. Okay, ngayon punta na tayo sa ating topic. We're giving, para sa video pong ito, no, pag-usapan natin ang the best 3 scooters. Bike scooter kasi usually ito talagang mamamayagpag po sa ating kalye. Ito po yung the best 3 scooters na 2022 model sa mga second hand na you can buy sa market ngayon na talagang very good po sa inyo pong pocket at very reliable. I narrowed it down to 3 scooters. Why? Okay, these scooters can be used sa business side. So if you're doing angkas or delivery, pwede rin. At syempre, kung ito gagamitin mo for personal use lang, so pagpasok sa opisina o sa school o whatever, ito po yung magandang daily scooters that you can get in under 40,000 pesos. Okay, the best po itong mga second-hand motorcycles na ito. Usually, you can get this 30,000 to 40,000 pesos. The best po itong mga scooters na ito. Okay, let's get the third placer na in my opinion lang po third placer will go to the Yamaha Mio i125. Okay, bakit po? Syempre, Yamaha pa rin to. Japanese motorcycles. Actually, lahat po na nasa lista ko ngayon is Japanese motorcycles. Very dependable. At saka yung quality nila, hindi ka mapapahiya. Okay? Very easy rin to maintain. Bakit Mio i125 ang pan-third? Kasi, again, 4-stroke na po to, air-cooled, single overhead cam engine, at 2-valve. Very dependable na po ang kanya po makina. At pagdating naman po sa displacement, is 125cc, okay? Ito, kadalasan po syempre sa mga smaller scooters, no? At maximum power is 9.4 horsepower, at may maximum torque na 9.6 Nm, to sa 5,500 RPM. Starting system is syempre make electric at make kickstarter. Fuel injection na rin syempre at V-Velt automatic. Automatic nga po ito Ito po yung tinatawag natin scooters, no? Ang chassis niya is frame type underbone at syempre may telescopic sa front, suspension at unit swing sa likod, no? Ibig sabihin isa lang po ang kanya pong suspension sa likod. At ang brakes naman is hydraulic single disc at mechanical drum brake naman sa likod. Ang tire size niya siyempre 70 by 90 by 14 sa harap at 80 by 90 by 14 naman sa likod. Okay? Seat height is 750 mm. So mababa lang po ito. Very good po sa lahat ng mga Filipino riders, no? Whether babae, girl, boy, bakla, tomboy. Okay? Maganda po ang kanyang wheelbase, so madali po siya isingit-singit. Okay? Tapos, minimum ground clearance is 135 mm at ang fuel tank capacity is 4.2 liters na may timbang na 92 kilograms. Ang fuel consumption is 40 to 50 kilometers per liter. Okay? Yan po ang kagandahan sa Yamaha Mio i, no? Very dependable po. Very good when in terms of dependability. At saka mabibili nyo po yung the best nito sa 40,000 2022 model. Maganda na po yon. You can see sa marketplace may mga 29,000 nga 30,000. Pero if I were to get and buy one, kukuha ko mga range ng 35 to 40,000 pesos. The best na po yun. Sigurado po yun. Siyempre, check all the papers when you're getting it. Very dependable po itong Yamaha Mio i125. Ano po ba ang pro na makukuha nyo dito? Okay, known for excellent fuel economy po ito, making it cost-effective pang daily commute talaga. At lightweight at maneuverable. Nabubulo na po tayo. Totoo po yan. Ang ganggang po nito, apakasarap pong dalhin po at isingit-singit sa traffic, pero wag pong pagkakamote singit po tayo na maayos at busi-busina. Reliable pa ang engine, sure na sure po yan. Pag sinabing Yamaha, habang buhay yan, basta proper maintenance ang inyong gawin. Tapos, stylish pa yung design, hindi maluluma, guys. Kahit na matagal na pa sa ito, kahit dumaan pa maraming model nito, yung Mio i125 na model na 2022 will still be good enough for everyday use at saka sa kanyang eyeball at sa kanyang ganda system. Okay. Tapos, ang affordability, syempre, generally considered affordable talaga ito pagdating sa 125 scooter segment. Again,
30 to 40,000 pesos may makukuha ka na nito. Goods na po to kung gagamitin for business, again like what I've said earlier, or gagamitin mo for personal use. Okay, ano bang pangit lang dito? Ba't siya napunta sa third place? Medyo yun nga, lack of power pagdating sa highway speeds. Ito yung, sa city maganda to, okay, kasi actually mas mabibilis ang mga motor sa mga kotse pagdating sa city driving, kasi hindi naman makaarangkada na matulin kaagad ang mga four wheels compared sa mga small bikes, no? Pero kahit etong maganda rito is kayang-kaya niya nga yung overtaking, yung mga sa mga masisikip na kalye o yung mga traffic streets, no? Mas maganda siya isingit. Yung nga lang pagdating na sa mga long rides, yung bumiyahe kayo ng mga out of town rides, medyo may yung top end speed niya hindi ganun kaganda. Siguro gwapo ka na makakuha ang 100 kilometers per hour lalo na sa timbang mo. Although may iba na nakakuha yun dahil minomodify yung engine, pero mas maganda pa rin po ang stock. Again, siguro yun lang ang kanyang cons, yung hindi siya ganun kalakas yung kanyang makina when it comes to highway speeds. Tapos basic features, syempre yung cons niya compared to some competitors, kasi medyo hindi ganun ka anong kanya mga features, no? Tapos ano pa ba? Limited storage space nga, dahil underseat storage may be limited in size. Tulad ng sinabi ko, medyo iba pa rin pag mas malaki yung underseat compartment, marami ka malalagay mga abubot doon, di ba? Yung mga iba pang mga gamit mo. Although meron naman siyang medyo maliit lang yung kanya pong footboard, pero malalagay mo pa rin yung ibang gamit mo doon. Yun lang po ang cons niya, no? Tapos drum brake na rin yung likod. Tsaka hindi siya ganun ka powerful when it comes to braking compared sa iba. Okay, anyways, still a good motorcycle under 40,000 pesos. Ano ba ang susunod nating motor, guys? Siyempre, ito yung Suzuki Bergman Street 125. Bakit ko ito na isama eh? Actually, kung titingnan mo ating kalye, kahit saan ka humatching o mapatingin, may makita ka na Suzuki Bergman. Bakit? Very dependable po talaga ang Suzuki Bergman, at may mabibili ka under 40,000 pesos. Totoo po yan, may nabibili na under 40,000 pesos yung mga unang labas sa Suzuki Bergman Street. Okay, ano ba Suzuki Bergman? 4-stroke na po to, single cylinder, air-cooled, na may 125cc engine, na may bore and stroke na 52 mm and by 57.4 mm. Maximum power is 8 horsepower, 8 to 9 horsepower po ito. Fuel injection, siyempre, at may electric and kickstarter. CVT engine na po ito. So again, everything I put here in the list are automatic scooters. Bale, okay? Ang chassis niya is underbone, telescopic po ang front, and ang rear suspension is unit swing. Single suspension po ulit ang likod, at ang brake disc sa harap at drum sa likod, na may tires na 90 by 90 by 12 sa harap, 90 by 100 naman sa likod, by 10 no, sa likod. Okay, at 780 mm ang seat height, mababa po to katulad po ng Yamaha Mio. At ang kagandahan po nito, yung kanyang pong size is medyo may kalakihan tingnan, bulky, pero easy pa rin po na mag-weave in and out sa traffic, na madali po ito ilusot-lusot. So maganda rin ang kanyang sukat, at ang kanyang timbang is very good din po, no? Ang maximum ground clearance is 160 mm, medyo may kababaan, medyo tatama-tama pa sa matataas na humps, lalo na pag ikaw ay merong sakay. Fuel tank capacity is 5.5 liters, at again ang timbang niya is 110 kilograms, no? Mahaba na po yung, malaki na po yung 5.5 liters na fuel tank capacity. Additional features, sabihin na rin natin, headlight and tail light is LED. Okay? Tapos digital instrument cluster na siya. So USB charger port meron din. May underseat storage compartment na medyo kalakihan, hindi nga lang kasyang full face helmet, pero malaki na po ito. At mayroon siyang front storage pocket, dalawa yon actually, na masisingitan mo na, malalagyan mo ng mga abubot mo like yung cellphone mo, and may integrated luggage hook o pamaita yan para sa mga pamalengke nyo, mga grocery, may hook na to support yung inyong pong groceries. Okay, ang fuel consumption is 45 to 50 kilometers per liter. Isa po to sa pinakamatipid na 125cc. Okay, bakit siya second?
I believe this is one of the scooters na talaga making waves dahil meron ako nito, no? Ang saya-saya po nito maneho, exciting. And syempre, very good ang looks, no? Guwapo, mukhang maxi scooter. Kaya ang tawag nila rito is maxi scooter, sabi ng Suzuki sa 125cc. Syempre, very dependable din yung kanya pong quality and hindi kayo mapapaya. And one more thing, very good ang kanyang engine. So, pag-usapan natin ng pros, ang kagandahan nito, stylish and premium look. Totoo naman, pogi po to, no? Kahit naman, kaya nga po dumami bumili nito eh. Kasi pogi na, tsaka very up to date pa, tsaka yung features niya maganda, like digital instrument cluster na, instrument speedometer, tapos syempre underseat compartment, at saka ano pa, comfortable ride. This is true. Ang ganda po na suspension system nito kahit may angkas ka pa, at kayang-kaya ng makina niya yung kahit may angkas ka, very good pa rin sa hatakan. Okay, good fuel efficiency. Totoo po yan, napaka fuel efficient ito. Ay nako, sabi ko sa inyo, paggamit ko po ito, talagang kung saan ako nakakarating. Tapos okay na okay po to kahit ibiyahe ko pa out of town. Very good po to sa mga nagninegosyo ng angkas, ng Grab, or ng syempre delivery purposes, no? Like yung may USB charger, very good po yan, lalo na ginagamit po natin ang cellphone natin for Google Maps or for Waze. Tapos smooth ang engine. Totoo po yan, napaka-smooth po ng engine ito. Talagang alam mo tatagal. Yun lang, may cons tayo, no? Pagdating namin po dun sa engine na yun, no? Pag yung in-start mo, ito yung mga luma, pinag-usapan natin yung 2022 model. Makakuha mo kasi nga sa 40,000, may mauwa kang at least 40,000 pesos ito second hand. Yung mga unang makina kasi nito, pag in-start mo, parang gumagalga, parang sasabog yung starter. Pero na okay na yan sa mga bagong model. Pero we're talking about this model is medyo may kaingayan lang ang startup ng engine, pero goods na yon. Okay, ano pa cons ito? Medyo heavy siya compared sa ibang mga scooters na kapantay niya, lalo na compared sa Mio 125. Mas heavy siya. Pero andun na kasi yung maxi scooter look eh. Tapos ano pa, yung kanya pong ground clearance, medyo mababa nga po yung kanyang ground clearance. Medyo sabit-sabit po kayo dito pag mabigat, no, sa mga humps, pero makakapag-adjust ka naman dyan by changing your tires. Bakit ko nasabi yung tires? Oh my gulay, ang liit po ng gulong nito sa likod, kaya po na pag natatawag tong si Johnny Bravo, ang laki ng kaha, ang liit ng gulong nung anyways, pwede mo naman palitan yan eh. Actually, may mga gulong dito na hindi mo na kailangan palitan yung tires, yung mag size mo. Malaki naman yung gulong. So, mas maganda pa yung kapit sa kalsada. Magmumukha pang makapal yung gulong. Meron po yan. Madali na pong remedyo yon. Yun lang po ang cons nyon. Yung kanya pong stock tires sa likod, ang pangit tignan dahil maliit. At minsan dati lagi kong na lumalambot yung gulong dahil nga paggamit ko, no? Kaya pinaltan ko na. Nung pinaltan ko, okay na po siya. Okay. At pagdating sa preno naman is medyo hindi siya ganun kalakasan compared sa ibang 125cc, no? Kasi maramdaman mo naman yan, no? Although sana yan rin lang para mag-grip mo na mabuti yung yung mga brake levers nyo. Pero goods pa rin siya, safe pa rin ang kanyang braking system. Yun po. Yan po ang second bike. Again, the Suzuki Bergman Street, very good, very comfortable riding position, lalo na yung stepboard niya malapad. Tapos meron pa tayong ma-stretch mo pa yung mga legs mo dahil when it comes to the beautifully well crafted na footboard. Alright, yun po yan, gulay board na tinatawag. Okay. So ngayon, ano ba yung number 1 motorcycle na sigurado na pagka binili nyo is talagang ito na yung pinakamatipid, pinaka-dependable, talagang pwedeng pang araw-araw sa mo pag gusto pumunta. Itong motor na to, itong scooter na to, ang the best value for your money. Okay? At talagang matutuwa kayo rito. Siyempre, ang Honda Beat, itong pinakamalit sa tatlo, pati makina, no? Pero pag-usapan natin. Meron siyang 4-stroke, single overhead cam, air-cooled, ESP, Honda lang po may ESP engine, no? Displacement is 110
110cc. Okay, ang starting system niya is electric and kick starter, ACG starter. May fuel system na FGM FI. Actually, ito yung magandang fuel injector system ng mga motor. Etong sa Honda, no? Ito FGM FI nila. Napakatipid po talaga nito, grabe. At very good at dependable po talaga makina nitong Honda na to. Ang chassis is underbone, telescopic fork sa harap, monoshock, unit swing sa likod. Lahat po itong tatlong bike na to ay single shock lang sa likod. Okay? Pero it can handle kahit mabibigat na rider o mabibigat na mga packages na gusto nyo ikarga dito. Okay. Ang brakes is hydraulic disc brake na po ito sa harap. At syempre, ganun pa rin pagdating sa likod is drum brakes. Okay. But maganda po ang braking system po nito kahit ganyan lang po, no? This is one of the most dependable braking system that you can get sa mga ganitong klaseng scooters, no, is etong mga Honda scooters. Ang gaganda po ng brake systems ito. Okay. Ang wheelbase is 1,255 mm. Napaka-ikli po ng wheelbase ito. Napakadali po nito yung maneuver. Very nimble, very quick. Okay? Napakadali po yung singit-singit sa traffic. At ang kanyang seat height is 740 mm. Kahit sino kaya imaneho to. Okay? At ang fuel tank capacity is 4 liters lang. Pero, ito po ang pinakamatipid na scooter na mabibili nyo ngayon. Ay nako, parang bihira po ay bibisita sa mga gas station sa tipid po nito. Ang fuel consumption po niya is 58.2 liters on paper. It can go 60 plus, okay? Kahit na walwal mode. Grabe po ang tipid sa gasolina nito, guys. Hindi lang naman sa gasolina natin talaga tinitignan lahat ng gusto natin bilhin mga scooters. Siyempre, nandyan din yung mga look factors, yung features. This is one of the best. Okay? Maliit lang siya pero hindi ka mapapaya dito. Pogi pa din. Tapos very dependable at napakatulin po nito. Matulin po itong Honda Beat, guys. Lalo na yung mga minomodify pa. Pero kahit din na-modify, kayang-kaya po kayong buhatin nito. Tulin po nito. Power to weight ratio po kasi, di ba? ACG starter, syempre other features, comfortable seat. One of the comfortable scooters I've ridden in my life, no? Pag may angkas ka, okay na rin, comfortable pa rin, no? Lalo na kung palalagyan mo ng top box, no? Sa likod, no? Para may sandalan yung angkas mo. Goods na goods po to. Okay. Tsaka maganda rin po kanyang pong floorboard na makapagsiksik ka pa na ibang gamit like yung mga bags nyo o mga grocery items, no? Okay, pag-usapan natin ng pros. Yon, pros. Excellent fuel economy. Wala na po natin, ayoko na ulit-ulitin. Ito po pinakamatipid sa lahat ng scooters na makikita nyo. Okay? Kahit pa magwalwal mode kayo, kahit matulin pa makina nito, matipid po ito. Okay, reliable engine, totoo naman po talaga. Tumingin po kayo sa paligid nyo, napakaraming Honda Beat. Napaka-reliable po kasi talaga nitong Honda Beat na ito. Okay, tapos very agile lang handling dahil nga lightweight, napakagaang. Tapos coupled with a good engine, talaga mag-i-enjoy ka rito sa torque niya. Ay nako, para ka naglalaro lagi. Tapos syempre comfortable ride kahit one single suspension lang, okay talaga ang suspension system ng Honda. Again, bakit the best to is Honda pa rin to. Honda Dada is really one, I may say the best brand of motorcycle talaga is Honda. Para sa akin Honda, Yamaha second, tapos syempre si Suzuki third, and Kawasaki fourth. Para sa akin sa Big Four. Okay? Okay, yun lang masasabi ko dyan. Pero Honda pa rin para sa akin number one when it comes to dependability, quality, and parts. Okay? Yun. Tapos ang concept, pag-usapan din natin. Yung 110cc lang kasi, syempre, compared dun sa iba, no, na mas marami pang power makukuha dahil 1 to 5 sila. But this one kasi 110 lang, so just enough for city driving. Pero ang ganda ng torque. Pag nilabas mo na to sa out of town, medyo syempre medyo may edge talaga yung mga naunang nilista ko 125cc. Pero dahil naman sa ganda ng torque nito, kaya mo naman makipag banatan pagdating dito sa Metro Manila. Pero okay na rin to pang out of town rides, no? Hindi ka naman wag ka na mag-expect ng super duper speeds, no? Pero
Teka lang. Pero goods pa rin po ito. Woo! Ang hirap pala magsalita mabilis. Anyways, analog yung kanya pong speedometer. Tsaka very basic lang. Wala talagang special features to. Di tulad nung mga nabanggit ko kanina. Tulad nung sa Bergman na may USB pa na charging port to. Wala po. Pero, again, still my number one, no? This is based on my opinion, no? Iba po opinion nyo, sa inyo po yan. Ito po opinion ko. Sinasabi ko lang po what I see and what I feel and what I think is why this one is number one. Anyway, yung underseat compartment, mas malaki po ang sa Sky, sa tawag dito, sa Bergman. Totoo po yan. Medyo may kaliitan lang po talaga ang kanya pong underseat compartment. But you still have that underseat compartment for your small abubots, no? Sa mga cellphone mo, other important stuff. Pero when it comes to that, dyan mananalo ang Bergman. Okay. Tapos, styling is halos hindi na bago kasi ang styling nito. From the start na nilabas to hanggang ngayon na bagong model, pero dahil nga effective pa rin at maganda pa rin at nakakasabay pa rin yung kanyang styling sa mga bagong motor. So okay po talaga tong Honda Beat. At saka napaka-dependable po nito, napaka-tipid i-maintain. Kaya number one po ito. Why? Again, why is it number one? It's because matipid, okay? Very good engine, very dependable, at syempre low maintenance, okay? Grabe. Guys, ito na yung parang kung gusto mo lang pumunta kung saan, nandyan yan, ito yan. Iparada mo kahit saan, kasya, di ba? Tapos mag-angkas ka, kaya, di ba? Tapos pamalengke, pang long drive, ito na, okay? Napakatipid pa. O yun, yun po ang ating pong best scooters under 40,000 pesos. Ito ngang Honda Beat, you can buy as low as 28,000. May nakikita ako eh. Pero goods na po yun. Lalo na pag may nakita ka pa mga 40 plus. Maganda na po talaga yun. Anyways, okay, number 1 and number 3, we have the Yamaha Mio i125. Number 2, we have the Suzuki Bergman Street 125. And of course, number 1, we have the Honda Beat FI 110cc. Yun po yun, guys. So sana na-enjoy nyo po yung ating pong video ngayon. Hopefully, nagstay kayo. Abangan nyo po yung mga susunod pa po namin videos. And we'd like to thank, of course, our friends from Imprint Customs. No? And, of course, keep watching our videos. Kung di pa kayo subscribe po kayo dito. And help us get our silver play button, okay? Okay, yun lang po yun. At maraming salamat po sa inyo pong panonood. Again, ako po si Kadyo saying, we'll see you guys next time. Rock and roll!